Magandang araw mga kakarampol, welcome sa panibagong vlog. Ngayong araw ay susubukan kong ipakita sa inyo kung paano matutong magbike ng mag-isa. Para ito sa mga medyo hindi na bata pero hindi pa marunong magbike, pero gustong matuto. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Unang-una, syempre, kailangan mo ng bisikleta. Yung bike na gagamitin mo, dapat yung kaya mong sakyan na pwede ka pa rin umapak ng flat ang iyong paa sa lupa. Ideally, maganda ang mga 26er na bike sa pag-aaral kung paano mag-bike. Pero kung wala, dapat tansyahin mo yung taas. Kapag masyadong mataas yung bike, mahihirapan kang ibalanse ito. Kung masyadong namang mababa, mahihirapan kang padyakan ng pedal dahil sa pagkabaluktot ng paa. At of course, siguraduhin may hangin ang mga gulong at kumakapit ang preno. Pangalawa, magsuot ng bike helmet. Pero Jason, nag-aaral pa lang akong mag-bike. Kailangan ko ba talaga ng helmet? Siyempre, and I don't care what anybody says about bicycle helmets. Nag-aaral kang mag-bike, baguhan, expert, professional, bibili lang ng suka sa kanto, mag-helmet ka. Safety first palagi. At wala nang mahabang paliwanagan pa. Kung gusto nyo, panoorin nyo na lang yung mga videos ko tungkol sa bike helmet. Pangatlo, maghanap ng lugar na flat at malawak. Hindi na kailangang i-memorize yan. Self-explanatory na yan. Ngayon, kung meron ka na ng tatlong yan, pwede nang magsimula. Dalawang bagay lamang ang kailangan ng isang bisikleta para magawa nito ang dapat gawin. Balance at forward movement. At of course, bago tayo magpatuloy, importante din na malaman mo kung paano patigilin yung bike kung sakali. So pag nagpreno, yung rear brake lang ang gamitin. Madalas yung kanan ang brake lever niyan. Pero i-check mo pa rin at baka kaliwete ang nahiraman mo ng bike at ginawang kaliwa ang rear brake. At swabehan lang ang pagpisil ng bike, huwag biglaan. At saka yung front brake, saka na natin pag-usapan yon pag magaling ka ng mag-bike. Now, let's learn to balance. Sakyan ang bike at subukan itong i-move forward habang naglalakad. Itulak ang bike gamit ang paa. Gawin ito hanggang masanay ka sa forward movement na ito. Tapos, unti-unti mong subukan na mas layuan pa ang mararating habang unti-unti mong itinataas ang iyong mga paa. Ang goal mo dito ay mapalayo ang forward movement habang sinusubukan mong patagalin ang hindi pagsayad ng paa sa lupa. Pag nakamit mo na ito, na-unlock mo na ang balance. Balance achieved. Pag na-achieve mo na ang balance, lalo pa nating bigyan ng power ang forward movement. Ito ay sa pamamagitan ng pagpadyak sa pedal. Now, ang pagpipedal ay hindi natural na movement ng katawan. Kaya wala tayong natural na lakas para gawin ito. Hindi tulad ng paglalakad o pagtakbo. Kaya huwag mataranta kung hindi mo maipadyak ang pedal sa unang subok. Iayos ang kanang pedal ng medyo nakataas at medyo nakaslant ng konti paharap. Ilagay ang kanang paa sa kanang pedal. Alam namang sa kaliwang pedal. Ngayon, itulak ang bike sabay tulak sa pedal paharap. Mararamdaman mo na may dagdag lakas sa forward movement dahil sa pagpedal. Subukan ito hanggang masanay. At kapag nasanay na, pwede mo nang subukan magpedal gamit dalawang paa at syempre gamit yung dalawang pedal. At pagkagayon, na-achieve mo na ang balance at powered forward movement. Ngayon, praktisin mo ng pagpadyak nang hindi nakatingin sa manibela o sa pedal. Dapat nakatingin ka sa harapan at kung saan ka papunta. Look where you are going. Eyes on the road, ika nga. Eventually, magiging second nature mo na ang pagpapadyak. Pwede mo nang practicein yan araw-araw, kahit siguro 30 minutes a day, pwede na yan. Pwede ka na rin magbike ng short distances kahit sa neighborhood nyo lang hanggang masanay ang katawan sa pagpipedal at magkaroon ng lakas ang paa sa galawang pagpadyak. And now you know, good luck and ride safe! So hanggang dito na lamang. Sana natuto kayo. Kung di naman kayo natuto, sana nag-enjoy. Kung di naman kayo nag-enjoy, sana natuto kahit paano. Don't forget to like, comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung di ka pa subscribe. At kung may time ka pa, i-click mo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.